Iya, dahil mo, ipakita mo ang tibo. This video is brought to us by King of the Streets Clothing. Magandang araw mga adik sa motor. Ang video po natin ngayon ay tungkol sa telescopic o front shock. Marami po kasing nagtatanong sa akin sa mga kapwa nating mga adik sa motor tungkol sa upgrade sa front shock o telescopic o yung conversion ng pang wave 125 outer tube at hub, kung ano yung mga dapat gamitin at papalitan sa stock Mio front shock o telescopic. Tatalakayin po natin lahat yan at kung paano din po siya itono. Meron po tayong dalawang diskarte sa Piso Gaming. Ito po ang static at functional. Ang static po ay hindi siya gumagalaw o nakasagad po yung telescopic sa T-post at mas madali po itong gawin. Isasagad mo lang yung telescopic sa T-post, wala ka nang itotono. Ang pangit naman sa static pwedeng masira ang T-post dahil hindi na siya gumagalaw o wala na pong play. So lahat ng vibration mararamdaman mo. Ang magsasakripisyo po dito o ang kawawa ay yung T-post at mga bearing, lalo na kapag naka-alloy T-post ka, goodbye sa pinambili mo. At hindi ko rin po siya ina-advise na daily use ang static po. So ang magiging setup po natin ngayon ay ang tinatawag na Piso Gaming Functional o yung may play at nagbabounce. Sa kakaalaman nyo lang po, ang Piso Gaming, ang tawag po sa setup na ang clearance sa front fairings at sa front wheel ay kasukat na lang ng piso. So ang ibig sabihin, wala na po siyang front fender o tapaludo sa harap. Yan po yung mga setup ng street bike na scooter. Ang Piso Gaming po ay magkaiba po ang pagtono. Magdidepende po yan kung ano ang gamit mong T-post, kung stock ba o alloy T-post. Ang stock T-post, nasa ilalim ang forma ng gulong, so mas malapit po siya sa araro o yung fairings niya sa ilalim. Kapag alloy T-post naman po ang gamit nyo, mas naka-extend sa harap yung gulong, mas malapit naman siya sa front fairings. Kanina po nasabi ko yung pagtotono, baka napaisip po kayo kung ano ang itotono. Ang tinutukoy ko po ay ang dami ng langis na ilalagay o fork oil sa loob ng telescopic. Bago natin simulan, disclaimer po, ito po ay nababase sa aking kaalaman at pangunawa, base na rin po sa aking experience bilang mekaniko. Kaya hindi ko po kayo pinipilit na sundan o gayahin ang mga sinabi ko. Bago po natin simulan ng tutorial, gusto ko lang po malaman nyo na sa conversion po, bali ang kailangan po natin ay ang mga sumusunod: Wave 125 outer tube, Wave 125 o Raider 150 axle, yung pong CNC, spacer at washer, oil o fork oil kung meron pong fork oil, pero pwede na po yung normal na oil o kaya tuti, clutch spring o spring na kakasya sa loob ng outer tube. At yung hub po na gamit natin dito ay small hub o yung lighten hub. Bali lahat po yan plug and play na po. Kung meron man po tatabasan, yun po yung butas sa ilalim ng outer tube, yung lulusutan ng tornilyo. Minsan po kasi mas malaki yung ulo ng tornilyo ng Mio kaysa sa tornilyo ng pang wave inner tube. Pwede rin po na buong wave telescopic na po ang gamitin para wala na po kayong ipoport na butas. Yung clutch spring po, gagamitin po natin para sa magic lowered, para hindi po masyadong mahaba yung inner tube na nakalabas. Pero kung ayaw nyo naman po gumamit ng magic lowered, yung iba po pinapatabas yung inner tube o pinapamachine para umiksi. Ang una ko pong ginawa, may tapaludo po kasi si Boy Harabas
binaklas ko po muna yung gulong niya para mas madaling matanggal yung front fender o yung tapaludo, dahil yung mga street bike po wala na po siyang tapaludo para magawa natin yung piso gaming. Kapag natanggal na po natin yung front fender niya o yung tapaludo niya, ibabalik po natin yung gulong niya. Tapos luluwagan po natin yung mga tornilyo sa telescopic. Saka natin ibababa yung telescopic niya para masukat po ang clearance niya sa dibdib at saka sa telescopic at sa T-post. Pag nakuha na po natin yung saktong sukat niya na sagad, doon po natin mamarkahan yung inner tube sa T-post para alam po natin kung hanggang saan lang po ang pwede nating ilagay na play ng telescopic o yung pag-bounce po niya. Kapag nasukat na po natin at nalagyan na po natin ng marka, magtotono na po tayo ng telescopic o magdadagdag ng langis. Sa idadagdag po nating langis sa ating telescopic, huwag nyo rin pong kakalimutan na gumawa ng sukatan para parehas po yung ilalagay nyong langis magkabilaan po. Ang ginawa ko po, kumuha po ako ng lalagyan tapos ginuhitan ko po siya para doon ko po siya sisimulan na tansyahin kung ilan yung nailagay ko sa kabila. Bubuksan na po natin ang telescopic at kung makikita nyo po yung spring niya sa loob, pinutulan ko po yan. Ang sukat po niyan yung haba lang din po ng inner tube ng telescopic para hindi po siya mahirap isara. Sa paglalagay naman po ng langis sa loob, tansyahin nyo lang po siya. Magbase po kayo sa minarkahan nyo na play po niya. At pag nakuha nyo na po yun, pwede nyo na pong isara at ganun din po yung gawin nyo dun sa kabila. Mas madali na po yung isa dahil may marka na po yung nilagay nyong langis. Susundan nyo na lang po yun. Saka natin ibalik o ikabit ang telescopic sa T-post. Gamitin nyo po yung axle na panukat kung pantay na po yung telescopic, at kung pantay na po siya, higpitan nyo po yung tornilyo ng telescopic, saka nyo po ikabit yung gulong. At dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana ay may natutunan po kayo sa ating tutorial. At nakikita nyo naman po na literal po na piso ang clearance ng ating gulong sa ating fairings. Kaya po siya tinawag na piso gaming.
Huwag nyo rin pong kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, at kung gusto nyo po ng libreng pyesa, mag-comment lang po kayo sa lahat ng video sa aking YouTube channel at baka sakaling mapili po kayo ng aking admin. Maraming salamat po ulit. Peace!